sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa hudya. Larry Damian, ikaw ba yan? 6:05 na umaga. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ikinakasa na po ni Senador Bato de la Rosa ang pagsasagawa ng hiwalay na investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration na ilang buwan ang iniimbestigahan ng House Quad Committee. Ito ay makaraang mabanggit si De La Rosa sa investigasyon ng Quad Committee bilang isa sa mga perpetrators ng reward system sa bawat drug suspect na napapatay sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpahayag naman ng pagdududa ang isa sa leader ng Quadcom sa kakayanan ni De La Rosa na magsagawa ng parehas na investigasyon. Bakit daw? Dahil ang iimbestigahan niya at balak pang ipatawag ay ang dati niyang boss. Ayon kay Manila Representative Benvenido Abante, co-chair ng Quadcom, makukompromiso lamang ang integridad ng investigasyon ng Senado dahil sa malapit na ugnayan ni Senator Bato kay dating Pangulong Duterte na nagsilbing bilang PNP chief noon. Isyu ng bayan. Dos. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hahataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Take a little walk, Maganda morning. go across the track. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 Secrets sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! wise man, you know you never Kumusta ka, paring Greg? was a square Ayos naman. bridge across the mills. Ibang klase to si paring Greg natin dito eh. Greg Arsinas. Greg Arsinas. Aha. Home comes a tall handsome Alamat ng pamamahayag. with a red ride. Ayos ba kayo dyan, mga kababayan? Sana po ay okay na okay kayo. Medyo exciting tong pasya ni Senator Bato de la Rosa, no? Ipapatawag kaya niya ang kanyang sarili? Yun ang tanong, ano? Oo, Yun ang oo, tanong. oo. Na kailangang masagot Oo. sa lalong madaling panahon. Kailangan masagot Papadalahan niya kaya ng subpuena? ang kanyang sarili. Kasi ito siya ang magiging lead investigator sa Senado. Bilang chairman ng Committee on, ano ba yung tawag doon? Public Order. Public Order and Legal Drugs. Public Order and Legal Drugs. Siya po yung inginunguso nung testigo eh.
Oo. sa House of Representatives. Paano yun? Paano kaya yun? Kayo po, mga textmates, mga text partners, kayo nga ang mag-analisa. Pwede ba yun? Tama ba yun? Na si Senator Bato mismo ang magpatawag ng investigasyon at na may kinalaman sa mga issue na siya'y involved. Oo. Ayan ha? Baka pwedeng kontakin niya si Tito Bo. Tito Bo. Kasi baka tanungin din niya ang kanyang sarili. Aba, kailangan din dyan ng salamin. Salamin ni Tito Bo. Kasi ganun ang epekto po nun, mga kababayan. Pinipilit lang nating pagaanin. Pero paano niya iimbestigahan ang kanyang sarili at paano niya tatanungin ang kanyang sarili tungkol po sa mga issue may kinalaman sa war on drugs. Kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede. Pwede niyang padalhan ng subpoena o imbitasyon. Pwede rin niyang imbitahin ng personal kung papayag ang dating Pangulo na dumalo sa hearing. Pwede yon. Pero yung tanong mo, kumbachero, na ang sarili ba niya ay papayag na dumalo? Bukod doon sa iimbitahin ba niya, papayag ba yung sarili niya? Normally, kumbachero, kung may mga, kahit naman Senado to, may mga tinatawag na inhibition Pwede yun. Mag-i-inhibit. Ako, mag-i-inhibit ako dyan dahil sa yan ay ang sangkot dyan ay ang aking dating boss. O kaya ang sangkot dyan ay ang aking sarili. Ang aking sarili. Ang aking sarili. Baka sasabihin naman ng mga kasama niyang senador, ba't ka pa nagpatawag ng investigasyon na to? Mag-i-inhibit ka rin lang pala. Kung walang ibang dadalo sa pagdinig mo na senador, sino ang mangunguna na investigasyon? Ayan. Kayo, mga textmates, mga text partners, pwede kayo mag-text sa ating text line. Ano na nga yung text line natin, kumbachero? Engineer Tony Nanggel, 6:12 na pala ng umaga. 0995-257-6399. Ayan, nakabandera na. Talaga ng ating DCRH television, yung mga teleradyo boys and girls natin dyan. Pwede rin kayong magbigay ng reaksyon sa mga sumusubaybay sa atin sa YouTube, Facebook, at sa inyo pang mga ibang pamamaraang nalalaman. Buti pala nabanggit mo yun. Meron tayong regular na tagapakinig na tuwing makikinig sa atin, galit na galit sa atin. Araw-araw, pero nakikinig talaga siya. Nakikinig talaga siya. Yung bang makikinig sa iyo para inisin niya yung kanyang sarili. Meron palang gano'n. Meron talaga. May nakikita ko dyan sa YouTube minsan. Sabi ko, at hindi rin to akong ibang mga kababayan natin. Gustong, ano tawag doon, di ba meron tinatawag na sadista? May sadista. Ano tawag doon sa biktima ng isang sadista? Masokista. Yung bang gusto niyang latiguhin mo ako. Sige, latiguhin mo pa ako. Ay tama pala yung sinabi ni nung isang magaling aktor na si Denzel Washington na may mga tao daw talaga palang ganun. Ang mga tao ay sadyang mapanira. Okay. Marami daw palang talagang taong ganun. Kaya kung ikaw na isang tao na laging makikinig sa opinion ng kung sino-sino, masisira lang ang buhay mo. Masisira talaga buhay mo. Huwag ka nang tapos halimbawa meron ka ng mindset. Halimbawa sabi nga ni Kabayan Nolid de Castro, nakasimento na utak mo nakasimento na utak mo. Kung kayo, 2x2, walang iya kayo, bias kayo. Hindi kami naniniwala sa iyo, pero araw-araw nakatutok siya. As in lahat ng binibitawan mo salita, kumbachero, ninanamnam niyang mabuti. Katunayan, bawat sinasabi mo, may reaksyon siya Pero nakikinig siya. Laging kontra. Laging kontra. Galit. Galit siya. Tapos sasabihin niya, ayoko na sa iyo, makikinig na, papatayin ko ni Kwangop. Maya-maya, nandun pa rin siya. Boy, masokista, tantanan mo na yan, kawawa ka naman, baka takin ka sa puso. Kawawa ang intindihin mo ang iyong kalusugan. Nag-aalala kami sa iyong kalusugan. Iniisip ko kasi at baka ang future mo ang masira talaga. Yung pa isa. Ang isa pa pong malaking balita ngayon ay ang balita dito po sa Philippine Daily Inquirer. Ito po yung headline. Third petition sees plunder in PhilHealth Fund move
Ito po ay isang petisyon na naman na isinampa sa Korte Suprema. Ang naghain po dito ay si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at iba pa. Si Doc Tony Liachon ba kaya kasama rin, kumbatsero? Si Doc Tony ay matindi rin ang pagtutok sa issue yan. Sa issue yan. At isa rin yun sa mga bagay na maikakapuri mo kay Doc Tony Liachon. Doc Tony. Very passionate. Lalo na sa ganito. Yung may kinalaman sa kalusugan yan. Yung pondo para sa kalusugan, na dapat ginagastos para sa kalusugan, hindi pala ginastos at ngayon ililipat. Nailipat na yung 30 billion kahapon. Tapos yung nauna pang may mga nauna pa. Yung first tranche nailipat na rin. So mauubos na yan, kumbatsero. Makukumpleto na yung 89.9 billion na pondo po ng PhilHealth na inilipat po sa Treasury o Bureau of National Treasury. Maganda nga magdesisyon ng Korte Suprema diyan kasi kapag nakinig ka sa mga proponent o yung mga nagpasimuno nito pong paglilipat na ito, may binabanggit silang mga batas, may mga binabanggit din po silang mga katwiran. Ngayon, kapag nakinig ka rin naman dito kila Justice Carpio at iba pa, at tingin ko naman, may katwiran din sila. Valid din po. Tayo po ay hindi naman mga paham o pantas sa batas. Kaya tama lang na ang Korte Suprema ay makialam na dito. Kasi magkakasakitan lang Totoo yan. Sasama lang ang loob. Halimbawa, si Doc Tony Liachon natin, dahil very passionate, Doc Tony nga pala, ang puso mo medyo babantayan mo mabuti yan. Para hindi cardiologist para hindi internist si Doc Tony kung magpayo tayo so yung iba diyan sa pagiging sobrang passionate dito sa kasi naman paano ka hindi magiging passionate kung batsero? Ang iniisip, ang tama yung katwiran na ang dami-daming pondo ng PhilHealth, ang dami-daming dapat na inaasikaso ang PhilHealth, ang dapat na ginagastosan ng PhilHealth sa kapakanan ng ating mga mamamayang hindi makapagbayad sa pagpapagamot, etc. Anong ginagawa nila doon sa pera? Pinapatubuan lang yata nila. Bine-baby lang nila. Parang matuwan-tuwa yata silang nakikita. Uy, ang dami na nating naipon. Ang dami natin pera. Dami na nating pera. Uy, nadagdagan na naman. Ay, may nagbigay na naman. Parang gano'n Tapos dagdagan pa natin, singilin pa natin yung mga workers. Ayun, taasan natin ang kanilang 5%, contribution. Di ba? Tingnan mo, kung kailan lang naungkat ng gusto yan at napuntirya ng gusto itong paglilipat na ito, tsaka lang ngayon unti-unti, dagdag ng mga benepisyo ang PhilHealth. Hindi ba? Paulit-ulit na nga araw-araw yata naririnig ko, kala ko may bago Yung pala paulit-ulit yung pala yun, actually, yung binasa pala natin. Yun na rin pala yung binasa natin nung nakaraang linggo. Pambihirang patis. Pero basa tayo ng basa, wala pa rin pala, hindi pa rin pala nasisimulan. Kung pala future, bago matapos ang taon. Yun. Bago matapos ang taon. Yun pala, puro future. Kaya ang tanong dyan, sabi mo nga kapag pinakinggan natin yung mga nagsulong nitong paglilipat, tama naman at may mga batas na kanilang ginagawang referensya. Ganon din naman itong mga kumokontra sa katunayan dating associate justice dalawang justices ng dati ng Supreme Court yan. Siyempre kung batas ang pag-uusapan hindi rin matatawaran ng kakayahan yan. Kaya nga ang tanong na lang diyan ang pwede nga na lang nating pag-isipan diyan it may be legally correct, but is it morally correct also? Yun ang napakaganda ng iyong katanungan na yan. Ayos so yun po ang ihintayin natin. Kaya nakikinig sa atin ang mga kagalang-galang na maestrado ng kataas-taasang hukom. Medyo matagal po yung itinakda ninyong oral argument hearing Bakit? Masyado ka naman yatang mainipin. Kailan ba? Kailan ba itinakda? Sa birthday ko pa yan. Sa January pa Ubus na
January pa. Oo. Wala na yung kabayo. Wala na yung kabayo. Ubus na yung damo eh. Oo, baka todas na kumbatsero eh. Kaya yung ating mga kagalang-galang na maestrado ng Korte Suprema, alam namin marami po kayong inaasikaso, pero ito po very controversial to kumbatsero eh. At kailangan na dito talaga ng matalinong pagpapasya. With urgency. With urgency. Dapat. Ng ating mga maestrado. Baka naman sinasabi ng mga maestrado, andyan lang din naman yan. Pwede naman nating hugutin ulit yan. Baka naman ganun ang sinasabi nila. Pero if your honors please, with all due respect, kaya po nandyan na po yan sa National Treasury sapagkat gagastos na po niyan yung mga unprogrammed. Nako, baka magastos. Baka magastos na. Baka masimot na po yan, kaya talagang may urgency. Baka dumating ang araw, sasabihin ng Korte Suprema dyan hindi, cute and epidemic na pala to yun lang. Tapos na, wala na pala tayong pag-uusapan yung 890 billion pala, ubos na Yun lang ang masakit yun ang sinasabi natin, kaya talagang timing is everything. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Kaya good morning Chief Justice Alexander Esmundo, kay birthday boy, Justice Ricky Rosario. Justice Ricky Rosario, happy birthday ulit. At sa makisig, namimiss ka ng mga justices yung ibang mga nakabidahan natin. Asa si Jerry? Tama-tama yan. Ayos lang naman. Andong ka naman Si Justice Maidas Marquez, good morning. Good morning, at Justice Maidas. Justice Garland. Si Justice J-Lo. Justice J-Lo, naku yan, hindi ko na nalapitan at titig na titig sa kumakanta Talaga. Titig na titig sa mga kumakanta. Pati nga si Justice Marvic Leonen ay nakadaupang palad natin. Oras po natin, Mr. Jalom Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga, ACS Balita. Susunod na! Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ito na ang ulo ng ating ACS Balita. Researchers ng UP nakadevelop ng online tool upang i-monitor ang marine heatwave sa bansa. Mahigit 700 Pinoy math aces kabilang sa nangunang scorer sa international math competition. Plano ng PNP na muling imbestigahan ang high-profile killings sa Duterte War on Drugs, suportado ng Malacanang. Presyo ng luya sumipa sa halos magkano? 400 pesos luya, kada kilo. Kaya pala parang nasasamid ako, nahihirapan na. Mario Joseph sa ilang palengke sa Metro Manila. Lahat ng roadwork sa Metro Manila sususpindihin ng MMDA. At isang PWD at anak tumilapon ng mabundol ng motorsiklo habang tumatawid sa Nagcarlan, Laguna. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. Nakalikha ng isang online tool ang mga researcher ng University of the Philippines Marine Science Institute na kayang makapag-monitor ng marine heatwave sa bansa.
Tinawag ng Marine Heatwave Tracker ang imbensyon na Physical Oceanography and Observation Laboratory o POOL na kayang makapagbigay ng daily update sa kalagayan ng marine heatwave sa mga karagatan ng Pilipinas. Kaya rin itong matukoy ang temperatura at lokasyon ng karagatan na mapanganib para sa mga yaman dagat gaya ng isda at coral reef. Naimbento ang pool ni na Christian Dave Sablan, Rachel Francisco at Dr. Charina Lynn Amedo Repolyo. Gumagamit ito ng data sa Global Operational Sea Surface Temperature at Sea Ice Analysis Near Real-Time Dataset na ginawang available sa pamamagitan ng Copernicus Marine Environment Monitoring Service. Mahigit sa 700 Pinoy math aces ang kabilang sa mga nangungunang scorer sa katatapos na international competition sa Australia. Ayon sa Mathematics Trainers Guild, 723 top scorers sa 2024 Australian Math Competition. Dalawa ang tinanghal na pangalawang pinakamahusay sa kanilang division sa Southeast Asia. Ito ay sina Adrian Jeric Ang ng Xavier School sa San Juan at itong si Jerome Ostinte ng Jubilee Christian Academy sa Quezon City. Si Ang na isang grade 3 student ay nakakuha ng 112. Galing. 112. Engineer Tony Nanggel, ang matindi itong bata na to. Math wizard din yan, si Engineer Tony Nanggel. Kaya itong si Adrian Jeric Ang ay nakakuha ng 112. Yun. Sa 120 points sa kanyang middle primary division, habang nakakuha naman ng 105 sa points si Te, isang grade 11 student sa kanyang middle secondary division. Unang kinilala ng AMC si Te nang makakuha ito ng perfect score sa 2022 edition ng nasabing International Math Competition. Alas 6:29 na ng umaga. Naimbagabigat kada kayo amin na po. Agring kayon, gising na. Suportado ng Malacanang ang plano ng PNP na muling buksan ng investigasyon hinggil sa Duterte War on Drugs. Sinabi ni Executive Secretary Birthday Boy Lucas Bersamin, nagpapatunay ito na binibigyang halaga ng Administrasyong Marcos ang hustisya at rule of law. Sa gitna ito ng investigasyon ng House Quad Committee at paglutang ng pangalan ng ilang mga opisyal ng pamahalaan na umano'y nasa likod ng extrajudicial killings. Kabilang narito sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at ngayon ay Senador Ronald Bato de la Rosa at Senator Bongo. Tama lang, sa dami ng mga nangyaring pagkamatay. Pati yung, di ba yung sinabi ng PNP na bubuksan na nila yung pagkamatay, yung pagpatay kay Mayor Halili ng Tanawan. Halili, yung kayang nangyari ding pagpatay kay Mayor Cesar Perez ng nabanggit din yun. Ng anong bayan yun? Ng Los Baños. Los Baños, Laguna. Nabanggit din sa hearing yun, Kumbachero. Oo, pero hindi pa binabanggit ng PNP na kanilang dapat banggitin. Bubuksan ng Kasi kaso. Narinig ko yun, Kumbachero, mag-ahating gabi na. Akala ko nga palagay ko hindi na rin narinig ni General Jane Fajardo kaya hindi na niya nabanggit. Ang natatandaan ko sinabi meron pa nga diyang pa nga na fall guy diyan, konsihal may ganun siyang binanggit di ba yung nangyari kay Mayor Tony Halili, sniper ang tumira. Kay 300 meters yun, Kumbachero. Layo. Dito kay Mayor Cesar Perez parang ganun din daw ang initial ng mga report noon. Tapos wala na. At binanggit yung pangalan nung major. Nung major, kaya nga hinahanapan nila General Jean Fajardo yung mga active na pulis na yun ang apelido. Ayun. Binanggit ni Garma Binanggit ni Garma. Tama yan. At buksan lahat ng mga kaso na yan. Sa ibang balita, sumipa sa halos 400 ang presyo ng bawat kilo ng luya sa ilang palengke dito sa Metro Manila. Batay ito sa monitoring ng Department of Agriculture matapos pumalo sa 390 ang halaga ng bawat kilo. Malayo ito sa 80 hanggang 100 pesos na dating bentahan sa mga pamilihan. Ayon kay Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, tumaas ang halaga ng luya dahil tumaas din ang industrial demand, epekto ng El Nino at magkakasunod na bagyo na nanalasa sa Pilipinas. Positibo naman ang DA na bababa rin ang presyo nito dahil sa pagpasok ng mga imported
na luya mula Imported na Vietnam luya, at anak ng baka. Indonesia. Pati luya ini-import So ayun, natin. yun. no? So umaasa tayong bababa dahil sa Imported. imported. Wag naman sana. Alam niyo yung luya madali naman patubuin dito yan. Ang daming lupa natin. Ang dami nating lupa. Aasa pa ba natin sa import yan? Pambira naman 6:32 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos mga Bicolano. Mata na kamo. Gising na. Plano ng MMDA na suspendihin ang lahat ng road repairs na nangangailangan ng right-of-way excavation sa holiday season upang matugunan ang inaasahang pagdagsa ng mga holiday traveler. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ito po ang pinakamayaman na MMDA Chairman sa kasaysayan. Oo, Si siya MMDA nga. Chairman Don Don Artes. Ang right-of-way excavation works ay sususpindihin mula November 18 hanggang December 25. Sinabi ni MMDA Chairman Don Artes na bahagi ito ng remedial measures upang mabawasan ang pagsisikip ng traffic habang tumataas ang dami ng sasakyan o dumadami ang sasakyan sa Metro Manila tuwing holiday season. Kasama sa sususpendihin ang reblocking sa kalsada, paglalagay ng tubo, pag-upgrade ng kalsada at iba pang mga gawaing paghuhukay na maaaring makahadlang o makagambala sa mga motorista. Gayunman nilinaw ni Artes na exempted sa kautusan ang mga flagship project ng DPWH gaya ng bridge repair and construction, flood interceptor catchment projects, emergency leak repair at Aha. iba pa. Yun ang matindi ron. Inabangan pa eh. Inabangan talaga eh. Alas 6:34 ang ating oras, sugatan ng isang PWD at ang kanyang anak matapos na mabundol ng isang motorsiklo habang tumatawid sa kalsada sa Nagcarlan, Laguna, lulan ng wheelchair. Sapol sa kuha ng CCTV ang humaharurot na motor bago ito sumalpok sa mga biktima. Wala pa tayong video dyan. Asan yung sapul? Asan ba dyan? Sapul ka dyan. Sa lakas ng pagsalpok, tumilapon pa ang PWD na naka-wheelchair at ang anak nito, pati na ang nakabanggang rider. Ayon sa rider, hindi niya napansin ang mga biktima na tumatawid sa kalsada kaya niya ito nabundol. Pero nangako naman ito na sasagutin ang pagpapagamot sa dalawa na pareho ng nagtamo ng mga sugat at fractures sa katawan. Ito, may nag-message sa atin si Arnold Onya sa Nueva Vizcaya. 5 piso, minsan 5 piso lang kada kilo ng luya. Ang dami. Baka noon yan. Baka ngayon mahal na rin yan. Baka ako kung galing sa bukid, mura talaga. Pero baka hindi naman 5 piso ngayon. Talagang bumababa eh. May mga panahon bumababa yung presyo. Pero yung 400 kumbachero, grabe yun. Karimari-marim yun eh. Oo, dahil ang Parang dami yung nating silid, pataniman ng luya eh. Parang sili din dati na umabot din sa ganyang presyo. Mabuti na lang. Ngayon, mababa na ulit ang sili. Di ba? Bumalik na sa normal. May mga nag-aalok pa nga eh. Free taste. Nakita mo ba yun? Nagpunta ka ba Sorsogon? Nagbebenta ng luya, anang sili, nakabilao, nakalagay, free taste. Free taste. Sigurado eh. Maanghang ito. Para pala yung nagtitinda ng ampalaya. Yung nagtitinda ng ampalaya, inggit na inggit doon sa nagtitinda ng fishball. Bakit? Bitter daw siya. Ay, buhay. Susunod! Tito Boy! Oy, hinihikayat daw po ng Pangulong Marcos ang Kongreso na gawing simple ang taxation sa mining. Kasi sa dami-daming mining. mga taxes din dyan, kumbachero eh. Oo nga, ano. Dito tanong ho natin, tama ba? Ayan. Pwede ba? Itong gusto ni Senator Bato, patawag ni Senator Bato na mag-imbestiga rin siya. At ang kanyang mga kasamahan sa Senado tungkol dito sa war on drugs ng Duterte administration. May mga Naku, ang dami ng mga messages. diba, sa 0995-257-6399. Ito, sabi ng isang nag-text na ang dulo ay 4871. Nagpapatawa lang naman po siguro si Senator Bato. Sabi ng isang nag-text na taga Iloilo. Nako, babasahin ko ba to?
kay walang gawang maayos talaga ang mga kalbo, sabi niya. Ganon. Huwag Di ka rin naman, kayo na. di ka rin makapag-isip ng tama. Huwag masyadong magbilad sa araw. O hindi, marami yung Hindi. kalbo na matitino. Meron yung pero meron nagsasabi, nagpapatawa ka, hindi ka naman kalbo. May ganun Ayun, di ba? Katunying ka, Jerry, good day, M. Walang silbi ang investigasyon na yan ni Senator Bato. Magiging bias lang. TNX. Sabi ni Edwin. Meron naman nagsasuggest dito, pwede magpatawag ng investigation ang Senado, pero dapat si Senator Risa Ontiveros ang manguna para di bias. Tingnan nyo na yan, ha? Ganon. Baka naman kumbachero, may bahay din ng katotohanan yung sinabi ni Kong Angel. Pwede naman tanungin talaga ni Senator Bato ang kanyang sarili. Pero sasagot siya na I invoke my right against self-incrimination. Nagkaloko-loko na yan. Magiging meme na yan, kumbachero. Ganun na nga. Magiging katatawanan. Tulad nga nito nag-text sa 4589 ng dulo, nagpapatawa si Bato. Siyempre, di pwede yan. Huwag niyang gawing katatawanan ang Senado. Ayun. Ayan na. Sabi naman ni Luvimen Salvador, sa Karanglan, Nueva Ecija, nakarugtong lang ng Biskaya, yung nag-message kanina, 100 pesos. Ano ba to? 100 pesos per kilo ang luya. Sa Biskaya? Hindi, 100 pesos, 3 kilos. Ganun ba? Nalito ako dito sa message mo na to, Luvimen, 100 pesos per 3 kilos ang luya. Ibig sabihin, 33 pesos ang kilo. Ayan. Sige nga, baka may mga alam kayong tindahan ng luya at doon natin papuntahin ang DA. Baka hindi alam ng Department of Agriculture. Kumuha sila ng truck. Hindi yung iisipin kagad Importasyon! Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Calcium, Senoside. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. May mga nagme-message dito na halimbawa, kumbachero, yung taga San Ildefonso, Bulacan na si Ricardo Villena, 200 pesos daw per kilo ng luya doon sa kanila. Ayan, tapos sabi naman itong si Teresita Lu, nakabay na ako niyan 3 kilo for 100, hindi pwedeng pang stock sa dami, masusuyot ang marami. Talaga. Galing sabi, bata pa ang luya na yan po. Good morning. Ayan. At sabi naman ni Maris Jing, dito di problema luya, tinatanim ko sa mga paso para palaging meron. Watching here at New York City. Wow. How's the weather there? In New York? There were bells. There were Nandun daw ba siya sa Lower Manhattan? Manhattan. Maraming ulitin natin, ngayon pa lang marami nang gustong gumawa ng meme sa ipapatawag pong investigasyon ng Senado. Particularly ni Senator Bato de la Rosa kaugnay po ng war on drugs. At sa mga nag-message dito sa ating text line na sinasabing baka naman nagjo-joke lang si Senator Bato. Hindi ho, mukhang seryoso si Senator Bato dito sa kanyang balakin at katunayan, tanungin natin. Magtanong tayo. Senado. Kasapin po natin ang ating Senate President Pro Tempore, Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Senator Jinggoy.
Baka, check mo ulit. Parang iba yung narinig ko. Oo. Nasa Viber. Nasa Viber ang audio. Sige, pakiayos muna. Pakiayos muna natin. Kasi parang iba yung tunog na narinig ko eh. Oo. Parang gusto ko na rin makatulog eh. Ako din eh. Oo. Balikan natin si Senator Jinggoy Estrada. ACS Balita. Alas 6:47 ng umaga, dinikayat po ng Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng mga mambabatas na pasimplihin ang pagbubuwis o fiscal regime para sa industriya ng pagmimina sa bansa. Ito ang panawagan ng Pangulo sa ginanap na Presidential Mineral Industry Environmental Awards sa Malacanang. Kasabay ito ng pagkilala sa mga kumpanyang nagpakita ng natatanging performance sa sektor ng pagmimina. Kabilang na rito ang 13 mining companies na ginawaran ng parangal dahil sa pagiging responsable at ligtas na pagmimina ng mga kumpanya para sa kalikasan at mamamayan. Yes? I urge all our dedicated agencies and esteemed members of Congress to support the rationalization of the mining fiscal regime. This crucial bill, which I highlighted in my 2023 SONA, is fundamental to creating a fair and equitable mining environment for everyone involved. It is equally vital for the DNR to strengthen regulatory capabilities for all mining operations to ensure compliance with safety and environmental standards. Ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos. Nanawagan si Senator Amy Marcos na huwag nang gatungan pa ang may lamat na relasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at kaibigang si Vice President Sara Duterte. Ito ang panawagan ng senadora matapos hingan ng reaksyon hinggil sa pagkadismaya ng Pangulo nang sabihin ni VP Sara na hindi siya itinuturing na kaibigan nito. Paliwanag ng senadora, bilang kapatid at kaibigan ay ayaw na niyang dagdagan pa ang issue sa pagitan ng dalawa at tiwala siyang kayang-kaya naman nilang sagutin ang mga usapin. 6:49, nadagdagan ng mga barko ng China sa tatlong bahagi ng West Philippine Sea. Sa ulat ng Philippine Navy, mula sa 28 ay naging 34 na ang barko ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Baho de Masinloc mula October 7 hanggang 13. Iginiit ng Philippine Navy na ang patuloy na iligal na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea ay pagbaliwala sa 2016 Arbitral Tribunal ruling at sa soberenya ng Pilipinas. Nanawagan si dating DILG Secretary Benher Abalos ng karagdagang suporta para sa mga manggagawa sa creative industry o industriya ng sining. Partikular na rito ang mga manggagawa sa pelikula, telebisyon at radyo na patuloy na bumabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Pagtiyak ni Abalos, kung papalarin siya na maging senador, isa ito sa mga panukalang bubuuin para sa paglalaan ng pondo para sa creative projects. Layunin nitong makapagbigay ng financial support sa mga artista, filmmakers, mga awit at iba pa. Kinasuhan ng graft, sinasuspended Porac, Pampanga Mayor Jaime Capil, Vice Mayor Francis Tamayo at 8 pang opisyal kaugnay sa illegal na operasyon ng Lucky South 99 Pogo sa Porac. Ayon sa Interagency Council Against Trafficking, resulta ito ng kanilang isinagawang case build-up katuwang ang Department of Justice. Lumabas sa investigasyon na naging kasangkapan ng mga nasabing opisyal para magkaroon ng business permit ang nasabing Pogo Hub kahit kulang ito sa mga dokumento. Bukod pa sa nakadeklara itong outsourcing company at hindi Pogo. Dinagsa ng mga tao ang libreng pandesal na ipinamahagi ng Kamuning Bakery kahapon kasabay ng World Pandesal Day. Ba, meron palang ganun rin, no? Pala. Buti na lang at hindi ko nalaman yan. Kung nagkato, namigay din ako. Nasa 100,000 pandesal at iba pang pagkain ang pinamahagi ng 85 taong gulang na Kamuning Bakery ni Wilson Lee Flores kahapon ng umaga. Kuya Wilson? Oo. Sa mga pamilyang maralita upang i-celebrate ang espesyal na araw na sinundan ng media forum na dinaluhan ni Senator Amy Marcos at dating Senador Ping Lacson. Ipinagdiriwang taon-taon ng taon-taon pala ito eh. Taon-taon pala yan. Ang World Pandesal Day, hindi man lang sinasabi sa atin ni Mother. Hindi man lang tayo nabigyan ng pandesal dito. At unang Mother,
Wala ba tayong natanggap sa World Pandesal Day? Wala raw. May nagbigay ba sa atin ng pandesal kahapon? Hindi ngayon, parating. Parating. Chino Chavez. Hindi pa. Delayed na yun. Ayoko na. Delayed, late na eh. Hindi na. Ayoko Kahapon na. eh. Kahapon, yan ayoko. Hindi ko nakakainin yan. Kung may palaman, oo. Yun. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Si Sherwin Alparo, Yuel. Asan si Sherwin? Wala daw si Sherwin. Naghahanap din ng pandesal. Sandali po lamang. Take it away, Billy. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. RH number 1. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong gumagabloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Siyaw! Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. 2x2. Balikan natin si Senator Jingo Estrada. Mr. Senator, magandang morning. Magandang morning. Si Katunying po, saka si Ka Jerry. Magandang umaga, Katunying, Jerry. Opo, Senator Jinggoy, tuloy na po ba yung investigasyon ng Senado tungkol dito sa war on drugs na matagal nang iniimbestiga ng House of Representatives? Wala pa namang kasiguruhan dahil hindi pa naman nagpapatawag si Senator Bato ng hearing. Oo. Pero yung po ba ay moto proprio lang niyang iimbestigahan o kailangan pa po ng isang resolution dyan na dadaan sa floor? Well, ang sabi ni Senator Bato, moto proprio hearing. Pero ano mo ang problema dyan? Ako okay lang naman na pakinggan natin yung panig halimbawa ni Pangulong Duterte. Pero ang magkakaproblema na dyan, kasi kung ang committee ni Senator Bato ang mag-imbestiga,
alam mo naman natin lahat na kalyado ni Senator Bato, ni Senator Bongo, si dating Pangulong Duterte. Baka magkaroon ng kulay at baka sabihin ng ibang tao na hindi ka paniwala yung hearing. Dahil nga, siyempre, may bahid na ng bias. Pero, siguro, kung susunod, magkaroon lang ng committee of the whole. Para maimbestigahan. Yung dating Pangulong Duterte. So, ulitin lang natin, kung kayo masusunod, committee of the whole na lang, at hindi lang po yun, Senator, yung binanggit nyo kaninang baka maging impresyon ng mga kababayan natin. Ang isa pa, ang isa pong inaakusahan ng malaking involvement sa mga extrajudicial killings sa war on drugs, mismong si Senator Bato. Paano niya ipapatawag? Sabi nga ng mga memes dito, yung mga ginagawa ng katatawanan, ipapatawag ba ni Senator Bato ang kanyang sarili? Diyan sa hearing na yan, tatanungin ba niya ang kanyang sarili? At kapag ba tinanong niya yung kanyang sarili, mag-i-invoke ba siya, sasagot ba siya o i-invoke niya yung right against self-incrimination? Hindi ba, ginagawa na pong katatawanan ng ating mga kababayan, Senator Jinggoy? Kaya nga ang aking payo, ang aking advice, magkaroon lang ng lahat ng senador yun. At siguro, mamili na siguro si Senator Bato ng ibang senador na mag-handle o mag-lead ng investigation. Oo. At kung siya ay gusto niyang magsalita, pwede nyo bang siyang tanungin? Pwede bang tanungin uriratin ng kapwa senador sa isang issue tulad yan sa EJK, Senator? Well, alam mo, ginawa sa amin nung araw yun Ganon. Kailan? Kasalukuyan kinakasuhan kami ng tungkol sa Pinas. Yes, naalala ko na. Nung panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, no? So, pwede bang ulitin yon kay Senator Bato? Hindi ko masasabi kasi sa aming rules, sa Senate rules, alam mo, hindi ka pwede magsalita laban sa kapwa senador mo. Oo. Hindi pwedeng magsalita ng magsalita. Ibig sabihin, magsalita ng masama. Pero kung magtatanong lang, Senator? Pwede naman siguro. Ikaw ba ay sangkot sa EJK? Pareho din. Umabot ba sa'yo ang reward system? Pagka tinanong mo, para mo na rin in-interrogate si Senator Bato. Nung ikaw ay PNP chief. Mga ganun. Parang, kaya tama kayo, Senator Jinggoy. Ibang magiging itsura sa taong mga manonood ng hearing na ganyan. At hindi lang si Senator Bato at yung committee niya ang mapupulaan, kundi ang buong Senado na. Baka hindi kasi mag-credible yung kalalabasan ng investigasyon. Yun lang naman ang worry ko. Hindi, at the onset, Senator Jinggoy, kailangan pa ba talagang mag-imbestiga considering may malawak ng investigasyon ng ginagawa ang House? Parang meron din ganitong impression, ewan ko kung nakarating na sa inyo, para bang naghahabol tuloy ang Senado to defend the former president? Well, ang sinabi ko nga sa aking interview, pwede naman natin bigyan ng pagkakataon na pakinggan yung sasabihin ni dating Pangulong Duterte. Kaya lang nga, katulad nga sinabi ko nila, hindi nga maging credible dahil Senator Bato ang magli-lead ng investigation. Kung halimbawa po na hindi maging committee of the whole at kung committee on public order pa rin, meron ba kayong patakaran tungkol sa tinatawag na inhibition, yung hindi siya ang magpe-preside ng hearing? Pwede naman siya mag subcommittee. Subcommittee na lang, iba ang mag-preside. Okay, pwede po. Yes, so ngayon po ay nakabakasyon ang Senado at ang House of Representatives
So kailan po niyo ipopropose Kailan po yung pwede yan? Committee of the Whole? Pag Committee of the Whole, sino ba ang Senate President ho ba ang yan, parang magpe-preside? Pwede rin kung gusto ni Senate President. Yun na ba ang gagawin nyo? Are you going to propose officially na ang investigation kung magkakaroon ay Committee of the Whole? Well, depende yan kay isang kunin lang natin Senate President Escudero. Opo. Okay. Isa na lang, Senator Jinggoy. Ang House of Representatives ay meron pong Quadcom ang ginawa hindi naman Committee of the Whole. Quadcom, pero ang haba na po na investigasyon, meron na po silang ngayon pa lang, sabi nga po ni Congressman Ace Barbers, gagawa na sila ng initial committee report na nagre-recommenda ng mga proposed measures, mga bills na pwedeng malika out of the investigation. Yung po bang sa Senado, yung pong sa POGO investigation ninyo, meron po bang mga batas na nalikha o nabuo out of that teleserye? Ganun, parang teleserye. Siguro dapat tanungin dyan si Senator Rizal Tiveros bilang tagapangulo ng Committee ng Women dahil siya talaga yung nag-spearhead ng investigation tungkol dyan sa POGO. Yun po, mukhang sisingilin kayo ng tao dun hindi lang yung, meron niyang mga na-discovering mga kailangan may batas talaga, Meron mga batas na pwede dun sa mga hearing na isinagawa ng Committee on Women ni Senator Risa, katulad ng siguro sa strengthen yung batas laban sa anti-money laundering, sa human trafficking. Maraming pwedeng batas na pwedeng lika. Opo. Okay. Senator Jinggoy, hindi na namin kaya abalahin. Magandang umaga po at Thank you, Senator. Maraming salamat. Thank you. Salamat po. Si Senator Jinggoy Estrada, ang Senate President pro tempore. Kumpitsero, kahit na ako sa akin kahit na walang bagong batas, takot-takot na batas natin na mabubuo sa mga hearing na yan, yung bang meron lang matuluyang makasuhan sa dami ng mga testimonya, sa dami ng mga ebidensyang naglalabasan, yung may makita lang tayong nakasuhan at naikulong ng tuluyan, sapat na yon para sa atin. Kahit na wala ng bagong batas. Parain na natin batas. Ako okay din naman sa atin yon dahil binibigyan din naman natin lagi yung kapangyarihan ng Kongreso, yung oversight function, yung tinatawag na oversight functions lamang. Kung ganun din lang na wala naman pala kayong gagawing batas, tantanan nyo na yung paggamit ng tinamaan ng magaling na in aid of legislation na yan. Tantanan na natin, sabihin na natin in aid of prosecution ito. Aminin na natin in aid of prosecution. At kung mangyayari yung gusto ng ibang mambabatas, in aid of exoneration. Ganun. Para naman mapawalan sala. Para diretso na. Para maisalba naman yung kanila sarili. Para hindi na tayo naglolokohan na ito'y in aid of legislation. Ang problema kung Bachero, pagka tiningnan mo yung kasaysayan ng mga hearing ng Senado o kaya ng House, especially yung may kinalaman, yung Blue Ribbon investigation, guilty na sa Senado. Pagdating sa investigasyon, sa husgado, absuelto. Siguro yun ang dapat gawin ng mga investigative reporters natin. Gaano karami sa mga pinakasuhan o inirecommend ng kasuhan ng Blue Ribbon noon pa na nakarating sa ombudsman o sandigan bayan ang talagang nagresulta sa conviction. Kasi ang nangyayari, tayo ngayon, gigil na gigil tayo sapagkat hindi naman pwedeng mag-object yung abogado. Hindi naman pwedeng magsalita yung testigo ng
Kaya tayo, ang dating natin, lahat ng sinabi ng senador o kaya ng congressman, ay totoo yan. At lahat ng ebidensyang naipresenta doon ay totoo. At totoo tama. Dahil hindi nagkakaroon ng pagkakataon na yun i-cross-examine yung mga ebidensyang ipinresenta. Isang halimbawa niyan, yung pork barrel scam. Pork barrel scam. Tingnan nyo, kutakot-takot ng investigasyong ginawa sa pork barrel scam. Sino ang mga nakukulong? Ayun, yung ibinalita natin ng isang araw. Yung dagandingding. Yun lang ang nakulong. Yun po ang isang katotohanan. Naalala nyo si Jok Bulante? Naalala nyo yung fertilizer scan? Ayan, Naalala nyo po ba yun, mga kababayan? Katakot-takot na kongresista ang binanggit doon. Mga opisyal ng pamahalaan. Si dating First Gentleman Mike Arroyo nabanggit doon. Ano naging resulta sa husgado? Absuelto. Absuelto silang lahat. Absuelto. Hindi natin sinasabing mali ang mga naging resulta ng investigasyon ng Senado at ng Kongreso. Pero pwede rin natin sabihin na baka may problema talaga ang justice system natin. Maaaring may problema. Yung kasi ang problema sa atin, ang justice system po natin, before anyone can be convicted or found guilty, kailangan ang kanyang guilt ay beyond reasonable doubt. Magduda lang ng katiting. Magkaroon lang ng duda ng katiting, maabsuelto po ang isa pong inaako. Yan po talaga ang proseso ng hustisya sa buong mundo. Katonying at Ka-Jerry, Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. RH! Pamataming time sa... Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Ka-Bloom! Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. With Stay Fresh Technology, damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong ka-bloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat, tawan ang katapat.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pangatlong petisyon laban sa paglilipat pondo ng PhilHealth isinampa sa Korte Suprema. Dating Pangulong Rodrigo Duterte iimbitahan sa ikinakasang investigasyon ng Senado sa drug war. Partial list ng mga kandidato sa pagkasenador inilabas na ng COMELEC. Pastor Kibuloy pinadidisqualify. Adjusted mall hours sisimula ng MMDA sa November 18 hanggang December 25. Babaeng negosyante na naningil ng pautang pinatay. Nako, ayan. Patalim na iwan sa dibdib. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. 7:15 ng umaga. Nagsasaksak hanggang sa mapatay ang isang 42 anyos na babaeng negosyante nang makipag-alitan ito sa kanyang customer dahil sa utang sa Mauban, Quezon. Sa ulat ng pulisya, pinuntahan ng biktimang si Michelle Raharillo ang suspect na si Arlene sa kanyang bahay para sana singilin ito ng kanyang matagal nang hindi nababayarang utang. So yung may pautang ang nagpunta doon sa nangutang. Yung naniningil. Yung naniningil ang nagpunta sa may utang. Pero makalipas ang ilang minuto, nakita na lamang na lumabas ng bahay ang biktima na may mga tama ng saksak sa dibdib. Sus, Mario. At naiwan pang nakatusok ang patalim. Nakatarak pa sa dibdib. Nakatarak pa. Agad namang tumakas ang suspect habang dinala si Raharillo sa ospital pero dineklara rin itong patay dahil sa mga natamong saksak. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng pulisya laban sa suspect na si Arlene.
na naharap ngayon sa kasong homicide. Ganun na nangyari ngayon kung sino pa yung may utang, siya pa ang matapang. Kaya ang hirap talaga magpautang, kumpatsero. Tulad nitong nangyari doon sa mag-asawa, di ba? Yung online seller, sila yung may pautang, sinisingil nila yung kumare at kumpare pa nila na may utang sa kanilang 13 million. Nang sinisingil sila, pinagplanuhan na silang ipapatay. Mario Josep, ano? Alas 7:17 ang ating oras. Sa ibang balita, nagkasundo ang MMDA at mga mall operators sa Metro Manila na magpatupad ng adjusted mall hours simula sa November 18 para maiwasan ang matinding pagsisikip sa trapiko sa holiday season. Batay sa napagkasunduan, magbubukas ang mga mall ng alas 11 ng umaga mula sa dating oras na pagbubukas nila. Nagpatawag ang MMDA ng consultative meeting kahapon upang talakayin ang mga paraan para maibsan ang inaasahang mas matinding pagsisikip ng traffic sa panahon ng Kapaskuhan. Umaabot sa 131 ang mall sa Metro Manila, 29 dito ay nasa kahabaan ng EDSA. Samantala, sususpindihin din ng MMDA ang lahat ng road right-of-way excavation activities sa Metro Manila simula hating gabi ng November 18 hanggang sa December 25. Alas 7:18, naghain na ng petisyon sa COMELEC ang Workers' Peasant Party upang hilingin na i-disqualify si Pastor Apollo Quiboloy bilang kandidatong senador. Sa petition for disqualification ng WPP laban kay Quiboloy, binigyan din ng grupo ang misrepresentation ng pastor. Ito ay matapos na ideklara ni Quiboloy na siya ay binigyan ng Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ng WPP, gayong hindi naman miyembro ng partido. Yun. Si Attorney Mark Tolentino na siyang pumirma at nagsumite ng kanyang kandidatura. Sabi pa ng WPP, hindi nila kilala bilang kandidato ng partido si Quiboloy na naharap sa kasong human trafficking at sexual abuse. Tiniyak naman ng COMELEC na pag-aaralan ng petisyon at nangako na maglalabas sila ng desisyon tungkol dito. Inilabas na ng COMELEC ang partial list ng mga kandidato sa pagkasenador para sa 2025 elections. Mula sa 183 na nag-file ng Certificate of Candidacy, 66 na lamang ang kandidatong opisyal sa listahan ng COMELEC. Sa panayam sa programang Balansyado, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na ang kabuang bilang ng Senate candidates ay napagkasunduan sa kanilang en-banc session kahapon. Ito ay mas marami kumpara sa 54 na kandidato sa pagkasenador noong 2022 elections. Ayon kay Chairman, sa ilalim pa ang initial list sa masusing evaluation bago ilagay listahan ng mga makakasama sa balota. Ang COMELEC pinili muna ng Law Department namin at inaprubahan namin kanina sa Commission en-banc yung 66 na partial list ng mga legal, legitimate, valid candidates na pwede makatakbo sa 2025 national and local elections. Yung 66, kung makikita niyo po, ay siguro in all fairness naman sa Commission, hindi naman po yung talagang kilalang mga personalidad lang na nakita niyo dyan. Meron diyang mangingisda, meron labor leader, meron po journalist, so ibig sabihin po, sinigurado natin na nakabase yan doon sa kanilang background. Si COMELEC Chairman George Garcia. Naniniwala ang ilang mga mambabatas sa Kamara na hindi magiging patas ang isasagawang investigasyon ng Senado sa war on drugs na isinusulong ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Congressman Benny Abante, hindi makaasa ng fair investigation dahil si Bato mismo ay isinasangkot na sa mga paglabag sa batas ng giyera kontra droga bilang dating PNP chief. Posible rin umanong maapektuhan ang testimonya ng mga resource person kung ang mismong isinusumbong nila ang siyang magtatanong sa kanila. Tama din naman. Naniniwala si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na nais lamang guluhin ni De La Rosa ang investigasyon ng House Quad Committee. Giit ni Castro, posibleng nais lang nilang na lamang pagtakpan ng senador ang pananagutan niya ni dating Pangulong Duterte at iba pa na may kinalaman sa EJK.
Sa kaugnay na balita, magkakasa na rin ang sariling investigasyon ang Senado tungkol sa... Nauna yung reaction. Nauna yung reaction. Talagang ganun. Samantala, sinabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, ang Senate President Pro Tempore, na kung siya ang masusunod, ay Committee of the Whole ang magsagawa ng investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration. Sa halip na isang committee lang o ang komite ni Senator Bato de la Rosa. Yun na lang. Yun na lang. Sana. Iba ka talaga. Nauna yung reaction eh. 7:21 ng umaga. Susunod! Ito po! Sino itong magaling na aktres na naging problema ng editor at staff na isang vlog show dahil hirap na itong magsalita. Madalas daw na nabuburol. Baka ano? Ano yan? Na-stroke? Baka nga. Baka may karamdaman naman. Oo naman. At sa ating text, sa ating mga kababayan, sa ating text line 0995-257-6399 o kaya ay sa Facebook at sa YouTube. Tama ba? Pwede ba? Na magsagawa ng sariling investigasyon si Senator Bato mismo. Yun. Sa war on drugs ng Duterte administration. That's lamang. Mag-message din kayo sa YouTube saka sa Facebook, yung mga nanonood po sa atin sa pamamagitan po ng social media. At mamigay na tayo ng kwarta, Billy. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nandun pala sa Alfonso Cavite. Uy, malamig na dyan, kumbachero. Ganun ba? Bare months na eh. Alam mo naman yung Alfonso na yan, Silang, Tagaytay, malalamig, matataas yung lugar na yan. Giniginaw na kaya ang mga tagapanood at tagapakinig natin dyan. Alamin natin kay Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Jerry, dito sa Alfonso, talaga namang malakasan. Malakasan tayo yata dito eh. Buset, malamig na ba dyan, Sherwin? Oh, malamig na. Malamig na. Tignan mo itong estudyante. Sa sobrang lamig, hindi na siya gumagalaw. Hindi na siya nakagalaw. Frozen, ha? Frozen. Frozen siya. Sa Pansin Elementary School, dito yan sa Luksuhin ibaba, sa Alfonso, Cavite. Dahil malakasan dito sa tindahan ito na nakikinig, nakatune in sa DZRH. Matay mo, itong tindahan na to may tindang luya. Ang luya nila nasa 240 ang kilo. 240? Kompa yan, ha? Retail na yan. Hango na yan, hinango na yan. Ibig sabihin, mas mura yan sa pinanggalingan. Oo, dito ang patong lang nila, hindi tataas ang 20. Kasi tindahan lang. Ang bumibili daw ng luya dito, hindi naman bumibili ng kilo. Tama. Pira-piraso lang. Oo nga. So, yung 400, sobra yun. Oo, yun. Yung may nagtitinda ng 400, overpricing na yun. Oo. Ito tindahan na to na bilihan ng mga kasi malayo to sa palengke. Yung palengke, doon pa sa kabilang site, sa may bandang Luksuhin na ibaba doon sa pinaka-sentro nitong Alfonso. Pero dito sa mga tinda-tinda, kaya ito, titinda ng gulay-gulay, may mabibili ka 240. Hindi na abot na nga 400, pero grabe naman kung umabot pa ng 400, di ba? Kasi nga yung mga mabibili dito, yan, mga ganyan-ganyan lang. Pero ang malakasan dito, hindi yung paninda, malakasan silang manood. Manood sa DZRH. Ayan. Pinatayo pa yung bata. Ayun yun yung kanilang TV Pero mo, nakatutok sa DZRH. Ate, pangalan niyo te? Rose Ann po.
Si Rose, anak ka? Baby po. Baby. Sa lahat ng baby, ikaw lang yung ano, no? May baby pa rin. Baby pa rin, baby pa rin. Si baby may tattoo. Si baby may tattoo. May tattoo si baby. Hi, baby. Hi, baby daw. Hi, baby. Hello, baby. Hello po. How are you, baby? I'm fine po. Ano po ba yung tattoo nyo na yan? Baby, ano ba yung tattoo mo na yan? Ayan, ako nakita na kami. Ano cable yan? Cable? Ay, sa internet. Internet sila nakatune in. Sa YouTube. YouTube live. YouTube. At palagi kayo nakatune in sa DZRH. Opo. Opo. Ayan, palagi nakatune in sa DZRH. Sino pa rin yung announcer tuwing umaga? Sir Anthony Taberna and Sir Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, meron kayong 1,000 pesos! Yay! Thank you po! Saka syempre, meron din kayong mantika. Yan, o. Sa inyo ba yan? Kanila na yan, binigay mo pa. Parang niluluto mo sila sa sarili nilang mantika. Meron din silang grocery tag mula sa DZRH. At syempre, meron din kayong DZRH umbrella dahil malamig dito sa Alfonso. Yan ha, dahil malamig sa Alfonso. Magpayong kayo ha. Thank you po, marami po salamat. Marami po salamat. Thank you. Hindi sila makapaniwala. Dahil ngayon hindi nila inaasahan na dahil yung DZRH yung lugar nila. Oo nga. Nakatune in, automatic nakatune in sa DZRH. Kaya naman maraming salamat sa inyo sa inyong pagtutok sa DZRH for making us number 1 sa recent Kantar survey. Maraming salamat sa Metro and Mega Manila. Malakas ang DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Mas malakas from Ars number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anthony Taberna at Jerry Baha, DZRH, pangunahing balita. Calcium Senoside. Ay! Oy, baka kailangan nyo ng palitan yung bubong ng inyong mga bahay, ha? Buti na lang, may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Ay, happy birthday nga pala kay Jean, kay Jeriana Baha. Ngayon nga pala. Ngayon ang birthday ni Jean. Jean, happy birthday. Birthday din ngayon ni Orly Trinidad. Yun. Tingnan mo nga naman. Happy birthday, Orly. At itong malakas pumalo yan. Lakas pumalo. Itong may-ari nga pala ng firing range dyan sa Camp Karingal, kumpatsero, kilala mo ba? Siya na ba may-ari? Ito, si Major Eric Alinio. Major Eric Alinio, ikaw na pala may-ari niyan. May-ari ng Camp Karingal firing range. Lagi daw silang nakatutok. Ay, General Alinio. 24 oras. At sila raw ay kasama daw niya ngayon daw si DTOC QCPD Police Staff Sergeant Levy Luena. Ayan. At syempre si Alfred Sabala na nandyan din Alfred sa Sabala, firing range ng Karingal. Magandang morning. At Ate Grace Ansano, magandang morning. Nakita ko na yung picture na pinadala mo kay District Engineer RJ Panaliga ng District Engineering Office ng Nueva Ecija sa District 2. Congratulations! At si Achi Cristina Jimenez na nag-birthday din ngayon, ang kapatid na panganay ni Soji Jimenez, si aka Achi Tenet ng Libsong East Lingayen, Pangasinan. Happy birthday! At good morning din kay Kuya Jerry Labasan. Magandang morning. Nagbe-birthday nga pala ngayon na kumbatsero si Engineer Jeff Salazar. Engineer Jeff Salazar ng Tokwing. Magandang morning, Engineer Jeff. Thank you sa inyong mga suporta at birthday din ngayon ng kaklase ni General Wesley Barayuga. Si General Alexander Balutan, dating PCSO General Manager. Kabayang Alex Balutan, happy
birthday sa iyo. Ayan, Kaselo Lagmay, kumusta ba ang takbo ng politika dyan sa Nueva Ecija? Pinapaalalahanan nyo ba? Lagi nyong papayuhan ang mga politiko dyan na no hitting below the belt. No hitting below the belt. At alam mo ba kung Bachero na nung pinapakinggan ko si Kuya Angelo Palmones tungkol dun sa sasakyan ng barangay, yung nilagyan ng pagmumukha ng isang ay mga taga DZRH Television, si Congressman Franz Pumaren. Siya ba yon? Siya ba yun? Tinan mo nga. Yan daw po yung original na ambulansya. Tapos pinakuha. Tapos nilagyan ng mukha niya. Ayan, yung kabilang angulo. Pinadala ni Kong Angel to eh. Tinadtad na pala. Ayun na. Ako, Mario Josepo. Bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? Pera nyo ba yan? Sa inyo ba yan? Pinambili niyan? Pambirang patis. Ito yung mga politiko na ginagawa ito. Tigilan nyo na nga ito. Mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Konting pines naman. Anak ng bakang dalaga. Josepo. Pagka po ganito na una-una hindi nyo naman pera yan at para bagang kayo ang may-ari niyan, laki ng mukha eh. Ayun sino mo, halos lumagpas pa sa sasakyan eh. yung mukha eh. Nako ang mga taga District 4 ng Quezon City, Congressman, matatalino yan. Alam niyan ang ginagawa niyo at wag niyong ginagawang tanga. Ay, nako, maniwala kayo. At hindi lang, siguro, bigyan na rin natin ng babala yung iba pang mga mambabatas o sino mang politiko. Wag nyo namang ipamukha sa amin na para bagang kayo may-ari niyan. Pwede siguro, bumili kayo ng sasakyan, ipagawa nyong service o ambulansya, palagay nyo yung pera nyo. Pera nyo. Pero kapag pera ng gobyerno, ibang usapan na yun. Ay, nako. Ang tawag ni Miriam Santiago dyan epal. Magandang dilag 7:39 ng umaga. Puntahan nga natin itong sino ba itong nabubulol na raw sa pag-interview. Ba't kaya nabubulol? Baka nga may sakit. Itong veteranang actress na ito. Alamin nga natin kung sino ito mula kay Morley Alinio, ang ating showbiz legend. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay usong-uso talaga ang mga YouTube, mga show, ayan sa online. Pero nakakaloka si super mega nakakabaliw itong isang actress dahil isinusuka siya ng kanyang staff particular na ng editor. Nako, hirap na hirap kasi i-edit ang naturang mga video kapag itong si actress na ang nagsasalita. Paano naman kasi ay kinakain ng naturang actress ang mga salita niya. Siguro busog na busog to kakain dahil hindi na nga naiintindihan ang kanyang mga sinasabi dahil parang kinakain niya na yung lahat ng kanyang sinasabi. Kaya naman yung staff at editor ay hirap na hirap para i-edit yung kanyang show. At sabi nga ng mga tao niyan, nako, dati-rati ay napakatatas, napakahusay at napakatulis at laging bagong hasa ang dila nito. Ngayon naman ay tila laging bumubulong na lang at bulol-bulol pa. Ayan, bago natin nabigyan ng inisyal ang naturang actress na ito, 2 engineer na ang babatiin ko. PLDT, ayan. Engineer Jan Mercado at siyempre pa si Sir Alex Malorca ng Sampaloc Exchange. Tingnan mo nga. Nakikinig sa iyo si MMDA Chairman Don Artes, ha? Inuhulaan na ni Chairman kung sino yan. Ayan, Nasa kwan daw ba yan? Nasa Netflix ba ngayon yan? Yung pinahuhulaan mo? Pero alam ko yung sa kwan, yung sikat na TV na series. Sikat na sikat ito ganun ba? May L sa kanyang pangalan. DZRH Showbiz. Nako hottest news. Ako po ang inyong RH47 para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babush!
mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Standby lang, RH52, meron daw, tumatagas na tubig dyan sa EDSA San Juan. At ang tagal daw kumpunihin. Ang daming tubig na nasasayang dyan, nasasayang. At meron din pong isang Chinese sales executive na kinidnap tapos pinagbabaril saka itinapon diyan po sa Laguna. Nako, alamin po natin ang update dyan mula kay RH15 Giselle Regaport. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. Calcium, Senos, Ribaha, DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Eto na sila. Ay, Aaron Hill Esparago. Na Grab driver, lagi daw nakatutok sa DZRH. Ay, lalo na sa 2x2. Thank you, Mr. Esparago. At si Franz Pumaren daw pala District 3, kumbachero. District 3 ng Quezon City. Ayan, ay. Kome, Noli Iyala, magandang morning. Magandang morning. Basta yung hindi lang si Congressman Franz Pumaren, pati yung iba pang mga mambabatas natin, o for that matter, iba pang mga politiko natin, mahiya naman kayo na isasalampak nyo ang mukha nyo sa mga properties na hindi naman nyo binili na sarili nyong pera. Hindi ba kayo nahihiya? Wala ba kayo nun? Hindi nyo ba alam yon? Oo. Meron kami nun. Mura lang. Ang bihirang pati. So, may binibenta kami nun. Puntahan nga natin ang ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. May tumatagas daw pong tubig dyan sa EDSA San Juan. Gaano katagal ba gagawin o kukumpunihin yan? 52 Edniel Parosa. Kami Edniel. Anthony, ilang araw na nating nadadaanan basa at madulas itong kalsada sa bahagi ng EDSA Santolan southbound. Pero kahit hindi maulan gaya ngayong umaga, ganito ang itsura ng bising kalye. Lalo na kapag rush hour, parang binaha o katatapos lamang ng ulan. Kung manggagaling ka ng Quezon City, dadaan dito sa San Juan at patungo sa Mandaluyong at Makati. Mag-ingat to sa pagmamaneho dahil patuloy sa pagtagas itong tubig ng Manila Water. Ayon sa MMDA, sinimulan ng kumpunihin ng water concessionaire ang leak kagabi. Pero tatagal pa ito hanggang sa katapusan ng Oktubre. Tuwing gabi lamang naman ang gawaan mula alas 10 hanggang alas 4 ng umaga. Kaya para sa mga babiyahe at dadaan sa EDSA Santolan ng ganitong mga oras, asahan sarado itong bahagi ng lansangan. Habang kapag sumikat naman ang araw gaya ngayon, makikitang patuloy sa pagbulwak ang tubig. Wala namang malaking bitak dito sa kalsada pero may maliliit na butas ito sa gitna mismo ng EDSA. Halos hindi mapansin pero pinanggagalingan ng tubig tuwing may gugulong sa sasakyan. Itong malaking metal plate naman sa pinakakanang bahagi, dito nagre-repair itong Manila Water initially. Matagal na itong butas na ito. Hindi naman ito direktang nakadadagdag sa pagbagal ng traffic, pero maging ito'y dapat pag-ingatan ng mga motorista sapagkat lalo na yung motoriders, karaniwan dito tumadaan sa nabanggit na lane. Walang cone o bakod itong maliliit na butas at metal plate at wala ring enforcer ng MMDA ang nakatao sa mga oras na ito. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Si Giselle naman, kumbachero. Samantala, Chinese sales executive dinukot, pinagbabaril, itinapon sa Laguna. RH15 Giselle Recaport. Kami Giselle! Datoning himalang nabuhay ang isang Chinese sales executive matapos siya at buhay na buhay at saka pinagpabaril ng 4 niyang kababayan at saka itinapon sa Kabuyaw sa Laguna. Ayon sa Kabuyaw Police Station, dinukot ang 34 anyos na Siling Yubin, isang hotel sales executive habang siya'y nagmamaneho ng sasakyan niyang BMW X5 sa Mandaluyong. Sa pilitan siyang pinasok ng 4 na suspect sa sasakyan at dinala sa Kabuyaw City pero nagkamali silang makarating sa dead end ng Barangay Diezmo sa syudad. Dito na pinagbabaril ng mga salarin ng Chinese executive at saka itinapon bago tuluyang tumakas sa ngayang sasakyan. Patuloy na ginagamot ang biktimang nasa maselang kalagayan habang sinusuri na yung mga CCTV footage para sa backtracking investigation at upang maaresto yung mga salarin. Inaalam na rin ng mga pulis kung ano ang motibo sa krimen.
Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Pangunahing balita. Sa iba pa nating balita, sangkaterbang ebidensya, testigo ang iniharap ng prosekusyon para harangin ang petisyon na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kapwa nito akusado. Mula sa PAOK o Presidential Anti-Organized Crime Commission ang unang tumayong testigo na nagdidiin sa dating alkalde kaugnay sa operasyon ng Pogo sa Bamban. Dumalo naman si Guo at iba pang akusado sa pamamagitan ng video conference. Giit ng abogado ni Guo, si Attorney Stephen David, hindi kilala ni Guo ang iniuugnay sa kanya na umanay godfather ng Pogo at hindi rin patas na inilabas agad ito sa publiko kahit hindi pa napapatunayan totoo. Magpapatuloy ang hearing sa October 22. Sinisilip na ng pulisya ang posibilidad na isa ring mastermind ang online seller na si J.M. Perez o Joanna Marie Perez sa likod ng pamamaslang sa mag-asawang Arvin at Lerma Lulu sa Pampanga noong Oktubre 4. Si J.M. Perez ang asawa ng nauna ng naarestong mastermind sa krimen na si Anthony Limon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Regional Director General Rodrigo Maranan ng Region 3 na inamin ng isa sa mga gunman na may pagkakataon na nakakasama nila sa pag-uusap itong si J.M. Perez. Samantala, hindi anya absuelto si Perez at sinisinop lamang ang mga ebidensya para maging matibay ang ihahaing kaso laban sa mag-asawa. Yun ang ating tiningnan, yung involvement ng asawa. Pero wala tayong nakita doon sa conversation, yung involvement ng asawa. Pero sinasabi naman nung isang gunman doon na nakausap, yung pinaka middleman, na anytime na mag-usap sila ay minsan kasama yung babae. Si General Red Maranan ng Region 3. Kinumpirma ng Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang balasahan sa ilang posisyon sa NAIA. Ayon kay Viado, bahagi ito ng pagsisikap na maiayos ang operasyon sa paliparan at serbisyo nito. Kabilang sa mga naapektuhan ng balasahan ay ang Chief of the Immigration Protection and Border Enforcement Section at mga pinuno sa Immigration Terminal. Posibleng marami pang dayuhan ang nagtatrabaho ng iligal sa mga mining sites sa Pilipinas. Ito ang inihayag ni Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga kasunod ng napaulat na 11 Chino na nahuling nagtatrabaho sa illegal mining operation sa Camarines Norte. Pinunti ni Loizaga na hindi lamang din ito ang unang beses na may mga nahuling illegal foreign workers sa mga minahan. Maliban pa niya rito, natutuklasan na rin na nag-ooperate ang mga ito ng lagpas sa pinahihintulutang area. At sa atin namang balitang pangkalusugan, na mismo ba to, kumpatsero? Oo nga, ano? May kasabihan na lahat ng sobra ay masama. At ngayong panahon ng lansones, maghinay-hinay dahil ang sobrang pagkain ito ay may mga epekto pala sa kalusugan. Narito po ang ilan. Una, diarrhea. Dahil naglalaman ng fiber ang lansones, nakatutulong ito sa pagpapadali ng pagdumi. Ngunit kung kakainin mo ito ng sobra, maaaring makaranas ng LBM o labis na pagdumi. Yon. Zoe, ito pala kailangan mo. Constipated ka. Makakatulong. Ang masama naman sa lansones, yung pagtaas ng asukal sa dugo. Ayun. Dahil sa natural nitong asukal, matamis yan, na tinatawag na fructose, maaaring magpataas ng blood sugar level. Ang sobrang pagkain na delikado para sa mga may diabetes. Kaya ilayo, sabi ko sa iyo, Ate Ria, ilayo mo sa akin itong lansones na to. Oo. Pag-atake, pangatlo, pag-atake ng rayuma na dulot ng acid na tinatawag na oxalic acid. At pang-apat, pinsala sa atay na dulot naman ng labis na vitamin C. Yung pala yung lansones. Pala yung labis na vitamin C. Labis na vitamin C. O, Ate Ria, total birthday mo ngayon. Ate Ria Pangilinan, happy birthday, Ate Ria. Reregaluhan kita ng lansones. Ayan.
Meron ka ba sports? Ano ba yan? Sports ba yan? Wala ka pala sports. Ito. Nawala nga. Nakawan tayo. Nakawan na tayo. Nagatid sa kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ang balitang ito Asyero ng Bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kuyang Ricky Alipio, magandang morning po dyan sa Santa Rosa, Laguna. At magandang umaga rin kay Governor Reynante Tolentino ng Aurora Province. Ayan. Kumusta po ba dyan? Matataas po ba alon ngayon dyan? Nagsasurfing ba kayo? Hindi na tayo nakakadalaw nga pala doon. Sayang yung ginagawa natin dating mahirap yung ginawa natin na yun. Skateboarding. Oy, Ani DR Urbano. Happy birthday. Happy birthday sa'yo. Kuya Boy Fabian at Kuya Obet Imperio, maganda morning. Tama po kayo. Medyo hindi lang kakatuwa, kundi nakakatawa. Nakakatawa ang magiging eksena po sa Senado kung itutuloy po ni Senator Bato de la Rosa ang motu proprio investigation ng kanyang komite sa drug war ng Duterte administration. Hindi na po yun, alisin na po muna natin yung anggulo ng Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte kinukumbida na rin siya sa House of Representatives. Pero yung nasa dating Pangulo naman yun kung pupunta siya o hindi. Pero yung siya mismo, si Senator Bato de la Rosa, ang magpapatawag ng investigasyon, siya na mismong inaakusahan na nasa gitna nito pong drug war na ito at sa mga pag-aabuso. Siya yung kaya magiging katawa-tawa, ipapatawag ba niya ang kanyang sarili? Tatanungin ba niya ang kanyang sarili? Sasagutin ba niya ang tanong niya sa kanyang sarili? Isip-isipin yung maging pagka pumayag naman si Senate President Chis Escudero na mangyari ito, pati siya magiging katawa-tawa din. Yun na nga ang mangyayari. At yun ang kinatatakutan kaya natin. Kaya natutuwa na rin tayo dun sa sinabi ni Jinggoy kanina. Kung talagang gusto nilang mag-imbestiga, buong Senado. Committee of the Whole. Committee of the Whole ang tumirada niya. Kung sa tanong na pwede ba? Pwede. Pwede. Anytime. Pwede naman talagang gawin yun ni Senator Bato. Ang tanong nga lang, tama ba? At yun ba ang pinakamabuting gawin niya bilang isang senador at ng Senado bilang isang institusyon? Dahil baka hindi nga lang nakakatawa baka hindi lang kakatwa baka masira pa ng gusto ang image ng Senado kung itutuloy yan. Ito po si Jerry Baha. Ito naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 Damdaming Bayan. Susunod na. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming Bayan. Susunod na. What a wonderful